Hello, everyone. Welcome to another book talk here at Eight Letters Books and Publishing. I'm your host and creative director, Cindy Wong, and with us today is the author of the children's story, Kulang Man Ay Sapat Pa Rin. We have Miss Merly Barcelo in the house. Welcome, Miss Merly. Mel, thank you for welcoming me. Good afternoon, everyone. Ayun. So si Miss Merly Barcelo ay nagtapos ng Master of Arts in Education, major in Educational Management sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Nakompleto rin niya ang akademikong pangangailangan sa Master of Arts in Teaching Filipino sa Philippine Normal University at nakapagturo ng matagal na panahon ng Filipino sa primarya at sekundarya sa pribado at pampublikong paaralan. So, ngayong araw na 'to, pag-uusapan natin ang kanyang bagong libro, na pinamagatang Kulang Man Ay Sapat Pa Rin. So, lumaki si Lincoln na walang ama sa kanilang tahanan. Madalas siyang biruin at tuksuhin ng kanyang mga kamag-aral at tulad ng ibang bata, nalulungkot siya dahil hindi nabuo ang kanyang pamilya. Ngunit, paano nga ba mapupunan ng puwang na iniwan? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon with Teacher Merly. So, yan, welcome po ulit. Bali po, meron po tayo mga prepare na mga katanungan para dito. Pero, kamusta po kayo, Miss Merly? Mabuti naman, salamat at nagkaroon ng pagkakataon. Ako'y natutuwa at very honored na makasama, no? Mapabilang sa mga author na fini-feature ng inyong publishing company. Maraming salamat for having me. Ayun, thank you din po sa paglalaan ng panahon. So, ang una ko pong katanungan para sa librong ito ay, ano po ba yung naging background natin pagdating sa pagsusulat? Kasi kanina na-mention ko na, ayun, nakapagturo na kayo in both private and public schools. Pero ito po ba yung una yung nailimbag na libro? Ito yung pinakaunang kwentong pambata na napalimbag, no, nailimbag na. Sa pagsusulat, may karanasan naman ako na makapagsulat na sa aklat, pero textbook, no, textbook sa Filipino sa primarya. Yung textbook din naman na yon ay kinapapalooban din naman ng mga mentor texts na kwentong pambata, yan, at iba't iba pang anyo ng panitikan. Pagdating sa napalimbag, ito po yung aking kauna-unahang kwentong pambata na na-publish. Ayan, congratulations po, Tito Teacher Merly. So, kanina binasa ko yung blurb, yung patungkol kay Lincoln. Ano po ba yung naging inspirasyon ninyo para makapagsulat ng librong pambata? At bakit ito ang naisip yung tema? Kasi pwede rin namang magsulat kayo ng ibang genre or para sa ibang mga edad. Pero bakit ang storya ni Lincoln ang napagtuunan ninyo ng inyong oras? Ayun. Unang-una, malapit sa aking karanasan at sa karanasan din ng aking anak. Siya talaga yung aking inspirasyon sa kwentong ito, no? Dahil ako ay solo parent, no? At kaya naman nasaksihan ko, no, na hindi madali sa isang batang katulad ng anak ko ang patuloy na lumaki na may kulang sa pamilya. So nais kong maunawaan ng lahat ng mga batang makababasa, hindi lang mga bata, no, pati mga magulang, guro, no, at iba pang mga profesional o individual na makababasa ng kwentong ito na ang pamilya, may iba't ibang anyo talaga ito, no? At ang bawat uri ng pamilya ay espesyal, no? Nais ko rin na matutuhan, lalo na ng mga bata, na huwag tumingin sa kung ano yung wala o doon sa kakulangan, kundi matuto sa murang edad na mapahalagahan yung maliliit na anyo ng pagmamahal na nasa paligid lang naman nila. So ang kwentong ito ay isang mensahe ng pasasalamat, pagpapahalaga
pagtanggap at katatagan ng damdamin. Ayan, medyo natamaan ako doon. I mean, hindi naman, meron din kasi ako mga anak at syempre, as a parent, yun talaga yung madalas nating iniisip, yung kapakanan nila, am I doing enough? Meron pa ba akong dapat gawin? Kulang man yung miyembro ng pamilya or sabihin natin, kasi marami ngayon, yung mga nanay din nagkatrabaho abroad, yung mga OFWs. So, madalas talaga hindi nagkakasama-sama yung mga pamilya. So, ayan, maganda na mapaghugutan talaga yung sarili nating mga karanasan kapag nagsusulat tayo kasi yan yung mas nagiging relatable lalo na sa mga bata. I'm sure maraming makaka-relate dito. Ayun. So, Teacher Merly, ano po ba yung masasabi nating mahalagang leksyon na pwedeng matutunan ng mga kabataan kapag binasa nila yung libro na ito? Ayun, so dahil nga binibigyan din sa kwentong ito ang mga maliliit na pagpapahalaga sa mga mumunting bagay na nasa paligid nila, syempre hindi rin naman na binabaliwala ng kwento yung damdamin ng mga bata ng kakulangan. Okay? Sa halip, gusto ko rin na matutuhan nilang bigyan ng pagpapahalaga, kilalanin ang kanilang mga nararamdaman. Na balido yung kanilang mga nararamdaman, no? Ng kanilang mga emosyon. Katulad ng kalungkutan, no? Normal yung malungkot tayo kapag may nawala o kapag may kulang, nalilito, no? Nananabik. So yung mga damdamin o emosyon na yon ay pinahahalagahan sa kwentong ito. Ngunit nais ko rin na magsilbing gabay ang kwentong ito na tungo sa pagpapahalaga nila, no? At pag-asa. Okay? Pag-asa na ipinapakita na yung buhay kahit hindi perpekto, siyempre may mga kwento naman tayo o karanasan araw-araw na minsan masaya, minsan may lungkot, at siyempre minsan may kulang. Pero hindi ibig sabihin na pag may kulang, hindi na tayo magiging masaya. Ayan, yun talaga yun, yung appreciating the little things. Minsan kasi sa mga murang edad, syempre ngayon na matatanda na tayo, madali na lang yun ituro, no? You have to appreciate. Pero minsan, sa mga ganong edad, matagal bago nila matutunan ang appreciation or kasi yun nga po, Teacher Merly, meron din po akong mga anak, 'di ba? So parang sometimes hindi nila nagagrasp pa, although bata pa naman sila, mga 4 years old, pero hindi pa nila nagagrasp yung ibig sabihin kung ano yung appreciation, na be happy with what you have. So importante talaga na kahit sa murang edad pa lang, mapa-instill na natin sa kanila yung ganitong very important na lesson. So, ayun nga, Teacher Merly, sa pagsusulat ba ng librong pambata, siguro, based sa mga naging karanasan ninyo, ano yung masasabi niyong unang tip na pwede nyo maibigay para sa mga nais ding magsulat ng mga ganitong kwento? Ito yung ito yung isa rin sa naibahagi ko dun sa mga unang audience ko nung nag-read aloud. Sabi ko sa kanila na bawat isa sa atin ay may kwento, no? At yung kwento natin ay maaari nating maisulat, maibahagi upang marami ang maabot, marami ang matuto mula sa ating mga karanasan. So tip ko, gawing pundasyon yung mga nararanasan natin sa buhay araw-araw, masaya man ito, may pait, may matututuhan tayo sa bawat karanasan na meron tayo sa buhay, kahit anong edad, 'di ba? Kahit anong sitwasyon, no? Maibabahagi natin kung ano man yung karanasan natin na yan. So gawin nating pundasyon kung ano yung karanasan natin, tapos gawin naman nating haligi
Okay? Yung mga kabutihang asal. Siyempre, pinaka-core pa rin ng kwento yung makapagbigay tayo ng paraan, no, kung paano makatutulong yung ating akda sa transformasyon ng mga mambabasa. So, gamitin gamitin natin na pundasyon yung mga nararanasan natin at mula diyan sa mga karanasan natin, no, gawin nating haligi yung mga nais nating magandang asal na gawin nating haligi, no, yung magagandang asal na gusto mong ihulma patungo sa transformasyon ng mga mambabasa. Napaka-helpful po ng tip na yan. So, of course, importante yung foundation, tapos kailangan ng haligi, parang bahay talaga. Parang yung cover lang ng book. Gusto ko lang yung cover nga pala, actually hindi siya bahay, but more on it's actually a tree. Papakita natin yan mamaya sa ating sa graphics. Pero syempre, special mention na rin sa ating illustrator na si Miss Rizia Adaw. Ayan. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-remind yung mga nanonood sa atin ngayon na kung nanay ka man, kung tita or tito or tatay or teacher or kung ano man, at kung meron kang kung meron ka mang anak or sa tingin mo makakatulong sa kanila ang librong ito, mabibili ang librong ito sa aming website, sa Shopee, sa Lazada. Ayan, kulang man ay sapat pa rin. So, punta lang po sa mga links na naka-display sa caption. Ayan. So, don't forget to get a copy. So, Teacher Merly, kanina nagbibigay kayo ng tip, pero was there a time ba na nagkaroon ka ng mga pagsubok, struggles habang sinusulat mo yung kwentong to, or sa tingin mo it was like an easy flow coming from you? Nung una, akala ko talaga simple lang siya. Kasi nga, nagsusulat na rin naman ako ng textbooks. Tapos yung mga textbooks nga, may mga short stories din naman ako doon na isusulat na. Pero iba yung kwentong ito kasi na-inspired din ako doon sa mga short stories o maikling kwento na itinuturo ko sa klase. I'm handling grades 11 and 12. Tapos, yung focus ng pagtuturo ko ay analysis, no? Ina-analyze, sinusuri ng mga mag-aaral, tinutulungan ko silang makita yung device, literary devices na ginamit ng author. So, doon ako na-inspire na gagamit din ako nung isang kagamitang pampanitikan para maging mas malapit sa puso ng mga bata yung pag-unawa dun sa mensahe, sa tema o sa konsepto na gusto kong ihatid, no, sa kanila habang binabasa nila yung kwento. At isa doon ang ginamit ko sa kwentong Kulang Man, Sapat Pa Rin ay ang paggamit ng metaphor. So, nung umpisa sabi ko, kaya ko to, madali lang, pero hindi pala. Doon ako na challenge. Doon ako hinamon, no, nahamon ako sa pag-iisip, no, ng metaphor. Sabi ko, paano ko kaya mailulusot yung paggamit ng metaphor. Pero nakakatuwa dahil binalikan ko lang, no, yung mga maliliit na tagpo sa karanasan ng anak ko. Tapos, nag-isip ako ng mga bagay na maiuugnay ko doon sa bawat tagpong yon. So, dahil favorite ng anak ko ang sopas, so isa sa kwentong ito, no, ginamit kong metaphor yung sopas. Okay? So, doon sa unang bahagi ng kwento, kulang ng hotdog at iba yung hindi elbow macaroni, yung na gamit ni Lola, kundi yung noodles ng spaghetti. So, doon sa bahaging iyon na kwento, naipakita yung paggamit ng sopas na kung saan kahit kulang ang rekado nito, malinamnam at masarap pa rin.
Sunod, na gamit din yung family tree, no, sa pagpapakita, pagbabahagi ni Lincoln ng kanyang proyekto. So mapapansin na sa klase, family tree, normal yan, karaniwan na binibigay na proyekto ng guro, no, para ipakilala yung kanilang miyembro ng pamilya. Pero iba yung output ng project ni Lincoln dito, no? At isa pa yung Lego puzzle na sumisimbolo itong mga ito ng pagiging sapat, no? Isang paalaala na sa gitna ng kakulangan, meron pa ding makikitang halaga ang bawat sandali. So, sana tangkilikin nila yung kwento na kung saan makikita dito yung representasyon o paggamit ng maliliit o simpleng bagay, no, sa araw-araw nating buhay na meron palang sinisimbolo. Ayan, that's a very, very helpful tip po, Teacher Merly. Totoo yan kasi sabi ko nga kanina, hindi madaling ituro yun sa mga bata. So, kapag nilagay mo sa ganong paraan, medyo mas nagigets nila. Yun. So, maganda rin yung illustrations dun sa loob. Yeah, so, I hope kung pina-follow nyo yung mga yung page namin, madalas naming i-post yung patungkol dito sa libro na to. Mga pahapyaw na na like a glimpse of the book. Pero ayan, pag-usapan lang natin ng slight, Teacher Merly, yung mga characters sa kwentong ito kasi nandun yung nandito yung kanilang mga lolo, lola. Bakit and I see na very, very supportive sila doon sa family. Pwede po bang malaman bakit ito yung naisip ninyong supporting characters? Ang mga character doon sa kwento, no, ay mga taong malalapit talaga sa buhay ko, sa buhay ng anak ko, ganun din sa kaibigan kong illustrator. No, so bawat isa doon ay may mahalagang kontribusyon sa karanasan namin pareho. Tapos yung mga taong yon, talaga namang nakatulong talaga sila ng malaki, no? Na para mapagtagni-tagni ko yung mga pangyayari sa kwento na mula sa mga bahagi ng makukulay kong karanasan, makukulay naming karanasan naming mag-ina. Tapos si lolo at lola, talagang sa totoong buhay, sila yung nagsilbing shield ng aking anak, no? Kasi nag-abroad din ako, so nakapagtrabaho din ako overseas for 4 years. Wala talaga ako, naiwan ko talaga yung anak ko, no? So sila po yung mga tao sa paligid o sa tabi ng anak ko na nanatili, nagbantay, nagbigay ng pag-aaruga, no, sa bawat sandali na wala ako. So talagang napaka-helpful ng mga tao na madali nating malalapitan, no, makakalabit natin sa mga oras ng sandali na kailangan natin sila. Ayan, hindi talaga natatapos ang pagiging magulang. Hindi talaga natatapos ang pagiging magulang. Syempre, kung available, kailangan mag-step up din. At kung hindi kayo yung mismong magulang, madalas, yung mga supporting characters talaga, sila yung nagtatayo ng fort. Sila yung tumutulong sa mga missing puzzle pieces. So, Teacher Merly, last question na po. Pagkatapos mailimbag itong libro na ito, meron po ba kayong mga karanasan na hindi nyo malilimutan? Kasi dati, bali textbook yung mga na-publish nyo, but this time around, children's book. So, ano po yung impact nito sa inyo? At yun nga, meron ba kayong hindi malilimutang karanasan pagkatapos mailimbag ito? Ang mas maibabahagi ko, no, na hindi ko malilimutan na karanasan matapos mailimbag ito, yung naimbitahan ako sa dati kong paaralan sa Key School Manila. Dito ko unang binasa, no,
yung kwento, yung bahagi ng kwento ng Kulang Man Sapat Pa Rin. Tapos, hindi ko malilimutan yung mainit na pagtanggap sa akin ng mga unang mga audience ko sa read aloud ng kwento. Ramdam ko yung naunawaan nila nang basahin ko yung bahagi na kung saan si Lincoln nagbahagi siya ng kanyang proyekto, yung family tree niya sa harap ng klase, tapos tinutokso siya ng kanyang mga kamag-aral, no, dahil nga sa nailarawan niyang puno, no, sa kanyang proyekto. Tapos tumindig yung dalawa niyang kaibigan, sinamahan siya sa harapan na nagsilbing lakas ni Lincoln. So tatlo sila tumayo sa harapan. Nung binabahagi ko yon, matapos kong ibahagi yung part na yon ng kwento, pinagawa ko ang mga bata. Sabi ko sa kanila, isulat nyo dyan sa notebook nyo, sa kwaderno nyo, yung mga taong nanatili sa tabi nyo sa panahon na natatakot kayo, nagwo-worry kayo, o nag-iisa kayo, merong mga taong nandyan, nanatili sa tabi nyo. Isulat nyo yung pangalan nila. Tapos, nakita ko talaga sila nagsusulat. And then, pagkatapos nun, sabi ko sa kanila, pasalamatan ninyo. Okay? Sulat nyo yung mga batang pangalan ng mga gusto nyong pasalamatan. Tapos, tinanong ko yung mga bata, sabi ko sa kanila, nais nyo bang pasalamatan sila ngayon na o mamaya pagkatapos ng session natin na ito? Sabi nila, ngayon na po. So, tumayo yung mga bata, no? Sila yung mismong tumayo. Yung iba, niyakap nila yung mga kaibigan nila. Yung iba naman, nag-finger heart na lang dahil malayo yung kanilang spot sa isa't isa. So, doon yun yung hindi ko malilimutan na na naging reaction ng audience. No, sobrang nasaksihan ko yung kagalakan nila sa puso nila, na maramdaman nila na napakahalaga ng may taong nananatili sa iyo. No, hindi lang sa oras na masaya ka, hindi lang sa oras na meron kang ibibigay sa kanila, no? Kundi pati na rin sa mga oras na kailangan mo sila. Oh, nakakataba naman ng puso. Teacher Merly, parang siguro kung ako yung nandoon din sa lugar ninyo, siguro I will also feel the same. Ayun, Teacher Merly, maraming salamat sa pagbahagi nitong Kulang Man Sapat Pa Rin. Ayan, once again, sa ating mga viewers na nanonood ngayon, please make sure to get a copy sa aming website, sa Shopee, sa Lazada. Ayan, I'm sure mas marami pa tayong maririnig galing kay Teacher Merly in the coming weeks and months. So, Teacher Merly, last na po, saan po namin kayo pwedeng i-follow? Sa Facebook ko na lang din page. And gumawa kami ng Facebook page ng Kulang Man Sapat Pa Rin. Please follow. Ayun, make sure to give them a follow. And ayun, thank you once again sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. And thank you so much, Teacher Merly, for gracing our book talk here at 8 Letters. And once again, I'm Cindy, your host and creative director, and hope to see you again next time. Bye, everyone. Thank you, Teacher Merly. Thank you. Bye-bye.